Makaalis kaya sa kulungan? Habang nakakulong sa Hague, biglang nagsumo si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC para payagang pansamantalang lumaya, papunta sa isang hindi ipinapangalang bansa. Ano raw ang garantiya? Hindi ako tatakas, sabi ng kontrobersyal na ex-leader. Narito ang buong istorya, MGA pangunahing detalye. Number 1, ang kahilingan ni Duterte. Naghain ng 12 pahinang apela si Nicholas Kaufman, Lead Defense Counsel ni Duterte sa ICC noong June 12. Gustong lumipat ni Duterte sa isang miyembrong bansa ng ICC, hindi Pilipinas, habang naghihintay ng trial. Number 2, media argumento ng depensa, hindi flight risk. Isa siya sa pinakakilalang leader sa mundo. Madaling mahuli kung tatakas, sabi ni Kaufman. May garantiya ang host country na isauli siya sa ICC. Hindi na magkakasala. Wala na raw siyang kapangyarihan bilang ex-president, malayo sa Pilipinas, hindi makakasagasa sa investigasyon. Humanitaryong dahilan, edad 79 years old, at iba pang medikal na rason. Number 3. Tugon ng ICC prosecution. Walang tutol sa interim release. Pero may kondisyon. Dapat sumunod sa lahat ng tuntunin ng host country. Ay surrender ang passport at iba pang dokumento. Kritikal na konteksto. Bakit hindi Pilipinas ang destinasyon? Hindi kasapi ng Rome Statute ang Pinas. Kaya hindi pwedeng host country. Anong bansa kaya ito? Hindi isiniwalat. Pero nangunguna sa international justice daw. Kailan magdedesisyon ng ICC? Pagkatapos maghain ng observations ang prosecution at mga biktima. Mga tanong na nagahangin. Paanong naging non-opposition ang prosecution? May sekretong kasunduan kaya sa host country? Posible kayang mag-medical exile si Duterte? Pangwakas na pahayag. Kung papayagan, ito ang magiging unang pagkakataon na pansamantalang lalaya ang isang dating pangulo na nakakulong sa ICC. Pero may tiwala kaya ang husgado sa kanyang pangako? Abangan sa desisyon.